mga pinakamagandang tourist spots sa napakagandang Mindanao. Tara, magbiyahe tayo at suportahan ang sariling atin. Mr. D. Number 15. Vega Falls Ecotourism Park, Agusan del Sur. Simulan natin sa isang lugar na hindi pa kasing sikat ng ibang waterfall sa Mindanao. Hindi lang isang bagsak ng tubig ang makikita dito. Ayon sa Department of Tourism, ang lugar na ito ay may 7 major waterfalls at 18 miniature falls. Habang naglalakad ka sa kagubatan, maririnig mo muna ang tubig bago mo makita ang mismong mga cascade. Pagdating mo, makikita mo ang malamig na natural pools na napapalibutan ng makapal na berdeng vegetation. May alamat patungkol sa lugar. Sinasabing ang tubig ay nagmula sa Ugnop Cave at noong unang panahon inuugnay ang lugar sa mga magagandang dalaga. Mas interesting pa, ang ecosystem dito ay may kakaibang orchids at cave fauna. Pwede mag-trekking, lumangoy, magpicture at simpleng maupo habang tubig at tunog ng gubat ang maririnig. Isa itong hidden gem na may malaking potensyal na maging sikat pag nakita ng mga tao. Number 14. Cathedral Falls, Lanao del Norte. Kung may waterfall na parang ginawa ng isang architect, ito ang Cathedral Falls sa kapatagan ng Lanao del Norte. Ang dahilan kung bakit kakaiba ito ay hindi lamang ang tubig, kundi ang napakalaking rectangular volcanic basalt formation sa likuran. Para silang mataas na haligi o pipe organ ng isang lumang katedral. Kaya dito nagmula ang pangalan nito. Imagine, nakatayo ka sa harap ng malamig na tubig habang ang background ay parang pader na inukit ng pantay-pantay. Pero walang architect na gumawa nito ha. Natural geological formation ito. Maganda dito ang swimming, nature photography at simpleng sightseeing. At dahil hindi pa ito internationally famous, mas may pakiramdam itong personal discovery kaysa commercial tourist attraction. Kung mahilig kayo sa destinations na hindi mukhang ordinaryong Pilipinas, seryoso contender ang Cathedral Falls. Number 13. Once Islas, Zamboanga City. Mula bundok, punta naman tayo sa dagat, ha? Ang pangalan ay Spanish para sa 11 Islands at totoong binubuo ito ng 11 islands at islets, ngunit 4 lamang. Bisaya, Siromon, Buhbuh at Baong-Baong ang binuksan para sa regular tourism. Nagsimulang tumanggap ng travelers ang mga ito noong 2018 at sinadya ang sistema para manatiling low impact at eco-friendly ang turismo. Pagdating ninyo, hindi giant hotels ang babati sa inyo. Ang bida dito ay malinaw na tubig, natural coastline, bato, buhangin at mga makukulay na vinta na nagbibigay ng tunay na Zamboangueño karakter. Swimming, snorkeling, kayaking at trekking ang pangunahing activities. May mahigpit ding garbage in, garbage out policy. Ito yung klase ng destination na maganda dahil hindi pa nito kailangang magmukhang resort para maging world class. Number 12. Cape San Agustin, Davao Oriental. Kung gusto ninyong maramdaman na nasa pinakadulo kayo ng mapa, pumunta sa Cape Agustin sa Governor Generoso, Davao Oriental. Ayon sa DOT, ito ang southeasternmost point ng Pilipinas. Dito makikita ang dramatic cliffs, rugged coastline at historical lighthouses habang nagtatagpo sa rehiyon ang malalawak na katubigan ng Pacific Side, Celebes Sea at Davao Gulf. Hindi ito yung beach na pupuntahan mo para lang huminga at humiga sa buhangin. Ang ganda rito ay nasa feeling ng pagiging remote. Malakas na hangin, walang katapusang horizon at alon na humahampas sa bato. Maganda para sa road trip
landscape photography at lighthouse sightseeing. Kapag malinaw ang panahon at tumayo ka sa mataas na bahagi ng Cape, parang nasa dulo ka ng bansa. Isa ito sa mga lugar na underrated kumpara sa Mati o Samal, pero visually, kayang-kayang makipagsabayan ito. Number 11. Gumasa Beach, Sarangani. Kapag White Beach ang usapan, kadalasan Boracay, Palawan ang maiisip natin. Pero sa Clan Sarangani, naroon ang Gumasa Beach. Mahaba ang coastline nito, maputi at pino ang buhangin, malinaw ang tubig at mas relaxed ang overall atmosphere. Nilarawan mismo ng DOT ang Gumasa bilang isang tahimik na seaside escape na ideal para sa swimming, camping, pagpapahinga. Sa umaga, imagine ninyong lalabas ka ng cottage habang halos walang yabag sa buhangin. Sa hapon, pwede mag-kayak, beach volleyball, picnic o simpleng mag-intay lamang ng sunset. Tuwing summer, mas nagiging buhay ang lugar dahil sa Sarangani Bay Festival at mga beach activities. Pero sa ordinaryong araw, ang Gumasa ang klase ng beach kung saan hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Yung tanawin pa lang sapat ng dahilan para pumunta. Number 10. Tinago Falls, Iligan. Minsan, ang pinakamagandang tanawin yung kailangan mo munang paghirapan. Ang Tinago Falls nakatago sa isang malalim na ravine sa pagitan ng Iligan at Linamon. Ang salitang Tinago ay literal na nangangahulugang hidden at bagay na bagay yun sa lugar. Ayon sa DOT, bumabagsak ang tubig ng humigit kumulang 240 feet patungo sa isang deep turquoise lagoon. Pagkatapos ng pagbaba papunta sa falls, unti-unting lumalakas ang ugong ng tubig. Pagbukas ng tanawin, saka mo makikita ang puting cascade na sinasalubong ng kulay asul-berdeng pool. Swimming at rafting ang popular dito, pero kahit nakaupo ka lang sa gilid, sulit na. At dahil ang Iligan ay kilala sa napakaraming waterfalls nito, parang natural na museum ng tubig ang buong lungsod. At isa pa sa pinakakilalang masterpiece nito ang Tinago. Number 9. White Island, Camiguin. Mukhang simple lamang sa aerial photo. Isang hubog na puting sandbar sa gitna ng dagat, pero kapag nasa White Island ka na sa Camiguin, doon mo mararamdaman kung bakit espesyal ito. Ang Camiguin ay tinatawag na Island Born of Fire dahil ang landscape nito ay binuhubog ng maraming bulkan, at ayon sa DOT, 14 volcanoes ang kaugnay ng volcanic terrain ng isla. Ang White Island naman ay binubuo ng puting buhangin na may halong crushed coral at pebbles. Walang malalaking puno na matatagpuan dito. Dagat, buhangin, langit at view ng mountainous Camiguin ang buong panorama. Maganda rito ang swimming, snorkeling at photography, lalo na sa umaga bago maging matindi ang araw. At dahil sandbar ito, pabago-bago ang hugis at lawak na nakikita depende sa tubig at kondisyon ng dagat. Parang landscape na araw-araw nire-redesign ng kalikasan. Number 8. Britannia Group of Islets, Surigao del Sur. Kung island hopping ang dream vacation ninyo, tingnan nyo ang Britannia Group of Islets sa San Agustin, Surigao del Sur. Ayon sa Department of Tourism, may humigit kumulang 20 hanggang 25 islands at islets depende sa tide. Maputi ang mga sandbar, aquamarine ang tubig, at sa ilang bahagi ay may limestone at green vegetation na parang mini version ng mga masikat na Philippine island destinations. Ang pinakamagandang experience dito ay boat hopping. Isang sandbar ngayon, isa namang maliit na isla mamaya-maya. Pwedeng lumangoy, mag-snorkel at mag-sunbathe at kumain ng mga sariwang seafood. Ang nakaka-attract sa Britannia ay variety. Hindi ka nakukulong sa iisang beach lamang. At dahil hindi pa kapantay ng Palawan o Boracay ang international fame nito,
posible itong maging isa sa future major island hopping destinations ng Mindanao. Kaya, buong Pilipinas, get ready for this. Number 7. Dahican Beach, Mati. May mga beach na tahimik. May mga beach namang parang hinihikayat kang gumalaw. Ang Dahican Beach sa Mati, Davao Oriental ay may humigit kumulang 7 kilometrong white sand coastline at turquoise waters. Kilala ito sa surfing, skimboarding at beach culture. Pagdating mo rito, maririnig mo ang kasunod-sunod na break ng alon. May mga local riders na sumasalubong sa tubig gamit ang skimboards. Habang sa mas tahimik na bahagi ay pwedeng maglakad ng matagal sa baybayin. May conservation significance din ang coast ng Mati dahil sa marine turtles na matagal nang binibigyang proteksyon ng local conservation groups. Kaya hindi lang aesthetic ang Dahican, ha? May personality din ito. Adventure, local culture at conservation sa iisang shoreline. At kapag sunrise ang naabutan nyo dito, ang Pacific Horizon ay tila unti-unting nagliliyab habang nagiging ginto ang buong dagat. Number 6. Asik-Asik Falls, Cotabato. Ito marahil ang isa sa pinaka-weird pero pinakamagandang waterfall sa Pilipinas. Ang Asik-Asik Falls sa Alamada, Cotabato. Walang malaking ilog na makikita sa ibabaw na normal na pinagmumula ng waterfall. Sa halip, tila mismong vegetated rock wall ang umiiyak ng napakaraming maninipis na stream ng tubig. Ang curtain-like spring falls ay tinatayang nasa 140 meters ang lapad. Ayon sa Provincial Government of Cotabato ito, ha. Mas nakilala lamang ito sa labas ng lugar noong bandang 2010, kaya comparatively young and hindi pa super famous nito bilang tourist destination. May trek muna bago makarating, kaya habang papalapit ka, parang unti-unting bumubukas ang isang secret forest chamber. Pagdating sa baba, makikita mong halos buong berdeng cliff ay may tubig na dumadaloy. Hindi ito mukhang ordinaryong falls, parang natural water curtain na nilagay sa gitna ng jungle. Number 5. Tinuyan Falls, Surigao del Sur. Kung ang Asik-Asik ay eleganteng curtain, ang Tinuyan Falls naman ay parang buong pader ng ilog na bumabagsak. Matatagpuan ito sa Bislig, Surigao del Sur at kilala sa napakalapad nitong multi-tiered cascade. Matagal na itong kinukumpara sa Niagara dahil sa malawak na white water curtain nito. Ang official Bislig sources ay naglalarawan dito bilang multi-level waterfall at pangunahing ecotourism attraction ng lungsod. Kapag magandang sikat ng araw, kilala rin ang lugar sa pagkakataong makita ng rainbow sa mist ng falls. Pwedeng lumangoy, mag-explore ng iba't ibang levels at lumapit sa cascade kung pinayagan ang kondisyon ng tubig. Ang pinaka-impressive dito ay scale. Sa litrato, maganda. Sa personal, mararamdaman mo ang vibration ng tubig at maririnig mo ang dagundong bago ka pa makalapit. Number 4. Lake Cebu, South Cotabato. Sa Lake Cebu, hindi lang magandang landscape ang dinadayo, pati na rin kultura. Napapalibutan ito ng bundok at kagubatan, kalmadong lawa at mahalagang bahagi ito ng buhay at kultura ng mga Tiboli. Kilala ang South Cotabato bilang Land of the Dream Weavers, kaugnay ng tradisyong tinalak weaving ng Tiboli people. Sa umaga, maaring manipis na fog ang nakapatong sa ibabaw ng tubig. Habang sumasakay ka sa bangka, may mga fish pens at malalayong bahay na nakikita sa pagitan ng mga bundok. Pwedeng mag-boat ride, kumain ng local na tilapia, mag-photography at matuto tungkol sa Tiboli traditions at weaving. Ito ang lugar na hindi kailangan ng extreme adventure para maging memorable.
Tahimik, malamig at culture-rich. Parang bumabagal ang oras habang nasa lawa ka. Number 3. Hinatuan Enchanted River, Surigao del Sur. May dahilan ito kung bakit tinawag itong Enchanted River. Ang tubig nito ay intense na kulay. May mula turquoise hanggang deep sapphire blue na lalo pang nagmumukhang mysterious dahil hindi agad nakikita ng ordinaryong bisita kung gaano kalalim at komplikado ang underwater system nito. Interesting ang pinagmula ng pangalan. Ayon sa DOT, ginamit ni diplomat at makatang Modesto Farolan ang salitang enchanted sa kanyang tulang Rio Encantado tungkol sa ilog. Kapag nakatayo ka sa gilid, malinaw ang tubig pero biglang nagiging dark blue sa malalim na bahagi, parang may portal sa ilalim. Pwedeng lumangoy sa designated areas, magkayak at mag-explore ng natural surroundings. Hindi lang maganda ang kulay nito ha, ang combination ng spring water, forest at mystery ang dahilan kung bakit isa ito sa pinakakilalang natural wonders ng Mindanao. Number 2. Aliwagwag Falls, Davao Oriental. Kung akala ninyo isang bagsakan lang ang waterfall, babaguhin kayo ng falls na ito. Matatagpuan sa Katil, Davao Oriental. Binubuo ito ng sunod-sunod na natural rock steps kung saan dumadaloy ang tubig pababa na parang napakahabang staircase. Ayon mismo sa Department of Tourism, kinikilala ang Aliwagwag bilang pinakamataas at pinakamahabang cascading waterfalls sa Pilipinas. Umabot ito sa humigit kumulang 338 meters at may mahigit 130 cascades. Ang ganda nito ay hindi mo kailangan tingnan sa isang angle lamang. Habang sinusundan ng mata mo ang tubig mula sa itaas pababa, makikita mong bawat level ay may sariling miniature waterfall at pool. Pwedeng mag-swimming at nature sightseeing sa designated areas at dahil napapalibutan ito ng makapal na vegetation, parang napakalaking natural staircase na nilagay sa gitna ng rainforest. And at number 1, Sugba Lagoon, Siargao. Kapag papunta ka rito sakay ng bangka, bahagi na ng experience ang biyahe. Dadaan ka sa malawak na mangrove areas bago unti-unting lumitaw ang lagoon na napapalibutan ng berdeng hills. At pagpasok ng bangka sa lagoon, nag-iiba ang kulay ng tubig. Jade green at turquoise, depende ito sa liwanag. Pwede mag-kayak, paddleboard, lumangoy o tumalon mula sa kilalang diving platform. Ang official Del Carmen Tourism Site mismo nagpo-promote ng kayaking at paddleboarding bilang pangunahing activities dito. Interesting din na regular na binibigyan ng pahinga ang Sugba Lagoon para sa maintenance at environmental management. Matapos ang temporary closure, muling nagbukas ito noong February 10, 2026. Pero ang pinakamaganda dito ay ang feeling kapag nasa gitna ka ng lagoon at pinatay ang makina ng bangka. Biglang tahimik. Tubig, bundok, mangrove at hangin lang ang maririnig mo. Doon mo mararamdaman na ang pinakamagandang bahagi ng Mindanao ay hindi lamang yung nakikita, kundi yung katahimikang nararanasan mo habang nandun ka. At yan, Difam, ang pinakamagagandang lugar na pwede nating puntahan sa Mindanao. Ano, ayos ba? Sana naman sa videong ito'y nakita natin kung gaano kaganda ang ating Mindanao. Kaya suportahan naman natin. Puntahan at tangkilikin ang sariling atin. Napakarami pang bahagi ng Mindanao ang naghihintay lamang na makilala ng mga Pilipino. Kaya please Difam, alamin natin to. Tara, okay? At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please i-comment nyo naman kung saan kayo interesado sa 15 list natin. At syempre,
Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. Hihi! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!